Mainit-init pa ang balita ngayong araw tungkol kay Picoin. Kung isa ka po sa milyong-milyong Pinoy na umaasa sa tagumpay ni Pi, siguradong mapapaisip ka na. Ito na ba ang hinihintay nating simula ng paglipad ni Picoin? Ngayong May 14, isang malaking announcement po ang inaasahang ilalabas ng core team ng Pi Network. Kasama dito ang pagpapakita ng kanilang open source code, pag-update ng mga Pi apps, at ang opisyal na pagsasara ng kanilang central node. At ayon po sa mga technical indicators, posibleng tumaas po si Picoin ng hanggang $3. Pero teka, ano nga ba ang ibig sabihin nito para sa atin bilang mga Pi miners at investors? At dapat ba tayong maging excited or mag-ingat? At ayan, bago po tayo magpatuloy ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito sa ibaba ng ating screen. Ayan, simulan po natin sa unang katanungan kung ano po ang dahilan kung bakit papunta na sa $3 na presyo itong si Picoin. Ayon po sa ulat, nananatili si Picoin sa presyo ng $1.19 at target po nitong umabot hanggang $3. Ang malaking rason dito ay ang hype at anticipation na dulot ng ecosystem announcement ngayong May 14. Dagdag pa dyan ay inaasahang ding magsasalita mismo ang founder ng Pi Network sa isang global event na tinatawag na Consensus 2025. Isa po itong pinakamalaking kaganapan sa mundo ng crypto, kaya malaking exposure ito para sa Pi Network. Dahil dito ay maraming traders at investors ang nagiging bullish o positibo ang pananaw kay Picoin. Kumbaga, maraming umaasa na ito na ang simula ng major rally ni Pi. Ngayon is ano po ang ibig sabihin ng pag-shutdown naman ng central node. Yan, na-content na rin po natin yan kanina. At ayan, isa po sa pinakamahalagang nangyari bago ang announcement ay ang pag-shutdown ng central node ng Pi Network. Para mas madali ay isipin mo ang central node bilang control center ng buong system. Yan. Pero dahil isinara na ito, ibig sabihin ay unti-unti na pong pinapalaya si Pi para maging decentralized. Ang decentralization ay isang core principle sa mundo ng crypto kung saan ang control ay hindi lang hawak ng iisang team kundi distributed. Yan, distributed na po sa buong community. At hindi lang yan, inaasahan din na magiging open source na ang buong code ng Pi Network. Sa madaling salita ay makikita na ng lahat ang source code ni Pi. Pwede na itong i-review, i-test at saka i-develop ng kahit sinong developer. Isa itong malaking hakbang para sa transparency at saka trust. Ngayon is ano po ang bagong update sa Pi browser at saka mining apps. Ayan. Ayon po sa tweet ni Woody Light, yan, Woody Light Your X. Ayan, ay parehong may bagong updates ang Pi mining app at saka ang Pi browser app sa Play Store. Ayon po sa mga chismis ay nagdagdag ng mga back-end features at mas magandang user interface. Yan, may nadagdag po na ganyang features. May posibilidad rin na nagsisimula na ang paghahanda para sa mainnet migration. Ibig sabihin ay baka sa wakas ay tuluyan na pong ililipat si Pi sa kanyang tunay na blockchain environment. At yan po ang mainnet. Kapag nangyari ito, posible na pong ma-enable ang mga smart contracts, dApps at saka marami pang bagong gamit ni Pi. Yan, dito naman po tayo sa technical analysis or kung ano po yung sinasabi ng mga technical indicators dito. Kung titignan po natin ang performance ni Pi mula May 6 hanggang May 12, tumaas ito ng halos 190% mula po sa presyong 0.57 hanggang $1.67. Pero bumaba po ulit ito sa $1.19 dahil hindi niya nagawang manatili sa $1.43 na price level na tinatawag po na 61.80% Fibonacci level. Ngayon ay nananatili ito sa itaas ng 50% Fibonacci level sa presyong $1.14, kung saan ay indikasyon ng posibleng bounce back. Kung tatalunin po ni Picoin ang resistance sa $1.67, posible po itong umakyat sa presyong $2.91 hanggang $3 or higit $3. Dagdag pa rito ay nagpapakita po ng magandang alignment ang 50 at saka 100 EMA sa taas ng 200 EMA.
Yan, positive signal ito na posibleng magpatuloy po ang uptrend. Ang MACD naman at saka signal lines ay papalapit na rin sa positive crossover. Isa pang bullish sign ito. Pero tandaan natin kung mabibigaw po si PAI na i-hold ang $1 na price level, posible po itong bumagsak hanggang sa presyong 0.94. Kaya kailangan na rin nating mag-ingat. Ngayon ay ano po ang inaasahang epekto ng consensus event dito kay PaiCoin. Kaya ngayong araw ay magsasalita po ang founder ng Pi Network sa Consensus 2025. Isang prestigiosong event or prestigious event para sa mga blockchain innovators. Malaking opportunity po ito para ipakita sa buong mundo kung gaano nakalayo ang narating ni Pi mula beta phase hanggang halos decentralized na open platform. Ayon po sa mga analyst, kung maglalabas ng solid roadmap at saka malinaw na plano ang team, posibleng makuha ni Pi ang tiwala ng mas maraming investors at saka mga developers. At kung mangyayari yan, ay baka hindi lang $3 ang mararating niya. Baka mas mataas pa. Kaya yan, ngayon ay pag-usapan naman po natin ang posibleng maging epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto traders at investors ni Pi Network. Para sa atin bilang mga Pinoy na matagal na pong nagmimina dito kay Pi, ito ay isang malaking balita. Ilang taon po tayo naghintay. Walang kasiguruhan kung kailan ba magiging tunay na coin si Pi na pwedeng ipalit sa cash. Ngayon mukhang papalapit na tayo sa realidad ng mainnet, open source at saka dApps ecosystem. Kapag naging successful ito, pwedeng tumaas po ang value ng Pi na hawak natin. Hindi lang bilang investment kundi bilang isang functional crypto na pwedeng gamitin sa pang-araw-araw. Pero tandaan natin, marami pa ring uncertainties. Wala pa rin po tayong malinaw na timeline kung kailan magiging fully tradable si Pi sa mga major exchanges. Kaya habang umaasa po tayo, mas maganda pa rin na mag-research, mag-ingat at saka magplano ng maayos. Bilang panghuli, ang masasabi ko naman tungkol dito ay sa totoo lang, promising po ang lahat ng developments na ito. Ang pagbagsak po ng central node at ang pag-open source ng code ay malinaw na sinyales na seryoso po ang Pi Network na ituloy ang kanilang vision. Pero para sa akin, ang tunay po na sukatan ng tagumpay ni Pi ay ang real world usage nito. Hindi po sapat ang hype. Ang tanong, magagamit ba talaga si Pi sa pang-araw-araw nating transaction? May suporta ba mula sa mga businesses, merchants at saka developers? Kung tuloy-tuloy ang development, hindi lang puro hype, may potential talaga si Pi na maging malaking bahagi ng hinaharap ng crypto. Pero hanggang hindi pa fully activated ang mainnet at wala pang trading sa mga malalaking exchanges, manatili pa rin po tayong maingat. Kaya ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.